Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po muli si Brother Luis ng Celeb na Botas ang magsasalita ngayon sa Devotions. At ngayon po ay nasa ika-36 na po tayo ng 40 days prayer and 23 fasting for the nation. At ngayon po, may tema po tayong My Word of Encouragement for You. Ngayon po, magbibigay po ako ng 3 pamamaraan kung paano ko ibinabahagi ang salita ng Panginoon Diyos sa sino mang gustong makapakinig o nais makapakinig ng kanyang mga salita. Bago yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at muli akong makakapagbahagi ng iyong mga salita sa mga nagnanais makapakinig nito. Panginoon, ikaw ang siyang manguna at maging sentro ng aking pagbabahagi ng salita. Nang sa gayon, Panginoon, hindi ito mahaluan ng pansarili kong kaalaman, Panginoon, kundi kaalaman na nagmumula sa iyo. Gabayan niyo po ako sa gagawin kong pagde-devotion. Ikaw nawa ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, hindi kami mapahamak sa aming mga gagawin at Panginoon, ikaw ang maging sentro ng aming buhay sa pang-araw-araw namin buhay. Nang sa gayon, Panginoon, masunod namin ang iyong mga pinag-uutos sa amin. Panginoon, magampanan namin ng tama ang iyong mga pinag-uutos, Panginoon. At ito lang po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagbabahagi po ng salita tulad ng online platform na ito, ay una po, humihingi ako ng wisdom o nananalangin ako sa Panginoon Diyos, nagabayan ako upang sa gayon, hindi ang pansariling kaalaman ko ang siyang maibahagi ko, kundi ang tanging salita lamang ng Panginoon Diyos ang siyang aking maibahagi. Bago ko po ito isinasaayos ko po muna kung ano yung mga dapat na nilalaman ng aking debosyon, kung ano po yung mga dapat marinig lamang ng mga tao. At inaalis po natin yung mga bagay na hindi po nararapat or hindi na talaga kasama sa debosyon. Siyempre po, hindi natin maiiwasan sa paggawa ng debosyon na may mga bagay po tayo na nasasabi na nagpapahaba. At may mga chance po talaga na pag natapos ko na yung devotion ko, pinapakinggan ko po ito, pinapanood ko po ito. Nang sa gayon, malaman ko po yung putol na gagawin ko or may mga salita po na inaalis ko. Tulad na lang po ng mga salita na nasabi ko na or kaisipan patungkol dun sa nasabi ko na. Yung mga ganung bagay po is tinatanggal ko na po para po malesen yung video or mas hindi na maguluhan yung makakapakinig ng salita or makakapanood ng video ito. At sa gayon, maiwasan ko po yung paggawa ng video na kahaba-haba ng video, ngunit yung pinatutungkulan lang naman ng video ito ay yung patungkol kay Kristo. Iniiwasan para at maiwasan din po yung paulit-ulit na mga salita. At hindi lamang po ang sa pagde-devotion or sa online platform ang pagbabahagi ng salita. Maging sa personal life po, sa pamilya, nagbabahagi rin po tayo ng salita. Nagkakaroon din po tayo ng chance, binibigyan tayo ng Panginoon Diyos na magsalita. Maging sa ating ministeryo, sa trabaho, nagkakaroon din po tayo ng wisdom. Kapag ganun po, nananalangin po ako sa Panginoon Diyos na ang tanging maibahagi ay ang tanging kanyang salita. Ngunit hindi po natin maiiwasan talaga. Nasusubukin tayo ng kaaway habang ginagawa natin ng pinag-uutos ng Panginoon Diyos na ibahagi natin ang kanyang mga salita. Kapag ganun po, hindi na lang po tayo nakikipag-argue or nakikipagtalo sa mga ganun tao sapagkat alam naman po natin na kung may ginagamit na tao ang Panginoon Diyos upang ibahagi ang mabuting balita, gayon din po gumagamit ng kaaway ng mga tao upang sawatain ito or kontrahin ito. Ngunit kapag may wisdom po tayong tinanggap na nagmumula sa Panginoon Diyos, kahit ano gawin ng kaaway,
hindi ito nagwawagi sapagkat alam natin na walang imposible sa Panginoon Diyos. Ako rin po ay nagbabahagi ng salita sa aking pamilya. Kahit alam ko na iba po ang kanilang paniniwala or pananaw, ngunit binabahagi ko pa rin po ang salita ng Panginoon Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan po na nagbibigay po ako ng salita ng Panginoon Diyos, dinadalangin ko po sila, nabigyan po sila ng kalakasan. Gayon man, nakikita ko or personal na napapagod yung pamilya ko, trabaho, problema. Ngayon lagi ko sinasabi na may Diyos tayong tapat, na kailanman hindi tayo pababayaan. Sa gayon, nahihikayat ko sila na kahit anong problema yung danasin natin, kahit anong problema yung kaharapin natin, may Diyos tayo na kailanman hindi nagbabago. Hindi ba po, sinabi po sa Korinto na wala pong pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan ng ibang tao, tapat ang Diyos. Sa ganun po, kahit pa paano nakakatulong tayo sa kanila or nababawasan yung isipin nila patungkol sa problema. Minsan po, kapag nagbahagi po ako sa mother ko po na pag ang dami-dami niya ng problema, ang dami-dami niya ng isipin, lagi, ang sinasabi ko lang po na mapagkatiwala mo na sa Panginoon Diyos, sa pagkatapat ang Diyos. Kung pagod ka na, nahihirapan ka na, bibigyan ka niya ng kapahingahan. At bibigyan ka niya ng wisdom na nagmumula sa Kanya upang magampanan natin yung mga dapat gampanan natin. Pag ganun po, na nakikitaan naman po ng pagsunod yung tao. Nakikita ko naman po si mama na sinasabi niya, anak, nagpipray po siya. Kahit sa ganung pamamaraan po is nakakapagbahagi po tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Nakikahit po natin sila na sa mundong ito na punong-puno ng problema, wag po natin kakalimutan na may Panginoon Diyos tayo na hindi tayo pinababayaan, na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Maging sa trabaho po, sa freelancer po kasi talaga napakaraming struggles sa pagharap sa kliyente. May mga times po yung mga naging katrabaho ko, nakakaranas po talaga ng pagod, galit. Pero ang tanging sinasabi ko lang po sa kanila is, pag sa Diyos na po natin, ipag-pray na lang po natin yung tao na yun or yung kliyente na yun. Upang sa gayon, alisin ng Panginoon Diyos yung galit na kanyang dinadala at naipapasa sa'yo or napagbubuntungan tayo ng galit na yon. Siyempre po, kapag nagtrabaho tayo, nagpray po tayo, mingi po tayo ng wisdom sa Panginoon Diyos. Asahan po talaga natin na yung trabaho po natin sa araw na yun is nagiging smooth. Talaga is hindi tayo pinababayaan ng Panginoon Diyos. Sapagkat during prayer natin, humihingi tayo ng wisdom sa Panginoon Diyos. Inaalis na ng Panginoon Diyos yung mga hindi ka nais or kaaya-ayang mangyayari sa ating trabaho. At hindi po talaga nagpapatalo ang kaaway. May mga times pa rin po talaga na darating ganon, makakaranas tayo talaga ng pagod, hirap, or minsan makakaranas tayo ng sumuko na lamang. Ngunit gagawa pa rin po talaga ng paraan ng Panginoon Diyos. Ang banal na spirito na nasa atin ay sumasa atin ay hindi tayo pinababayaan na mangyari yung mga naisip natin na bad thoughts or bad things. Sapagkat pinagkakatiwala natin ang lahat sa Panginoon Diyos. Maging sa pag-ministry po or sa pagbabahagi ng salita, sa aking hinahawakan or sa mga mentees, maging sa pagsaserve sa Panginoon Diyos. Nariyan po talaga na kakilala natin, kaibigan natin. Minsan sinasabi nila, nakakapagod na, nakakatamad na, nakakaantok pa, gagawin pa, or may pansarili po silang gawain. At lagi po nating ibinabahagi ang salita ng Diyos na unahin po natin ang kalooban ng Diyos at ang lahat ng ating naisin ay po provide niya. Lagi ko po sinasabi sa mga mentes ko na
Lagi natin tatandaan, no matter what happen, the Lord will provide. Unahin lang natin ang Panginoon Diyos. Kaya patunayan ko sa kanila na tapat ang Diyos at kailanman hindi nagbabago. Nagawa ng Panginoon Diyos sa buhay ko, magagawa din ng Panginoon Diyos sa buhay nila. Magkaroon lang po sila ng pananampalataya sa Panginoon Diyos. Maging sa pagmiministeryo po, ay aking ibinabahagi ang patungkol kay Hesukristo sa buhay at kamatayan ng Panginoon Diyos. Pag sa gayon, maunawaan po ng mga nakakapakinig na kung bakit namatay nga ba ang Panginoon Diyos at kung bakit nakakaranas tayo ng mga hindi maganda, or naiisip natin na bakit kapag hindi maganda, may Diyos pa ba tayo? Or bakit pag hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin, may Diyos pa ba tayo? Lagi ko pong pinapatungkulan yung pag-ibig ng Panginoon Diyos at lahat ng bagay ay may dahilan. Sa Panginoon Diyos, maging sa ating mga tao ay may dahilan. Ngunit, gayon man dumanas tayo ng paghihirap sa pagsunod ng Panginoon Diyos, ito ay napakalaking blessed pa po natin sapagkat alam natin, ang sino mang sumusunod sa Panginoon Diyos ay susubukin ng mundong ito, susubukin ng kaaway. Sa gayon, pinagtitibay po tayo ng Panginoon Diyos sa pagsunod sa Kanya. Kung kaya't dumanas man tayo ng paghihirap, nananatili ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos, makikita po natin na tayo'y tumitibay, tayo'y lumalakas sa bawat problema or ating kinakaharap at alalaman po natin na wala po talagang problema na pangmatagalan. Dahil ang problema, dadaan lang yan kapag may Diyos po tayo or kapag pinagkatiwala natin sa Lord, yung problema, hindi po siya pabigat. Tumutulong pa po ito or nakakatulong pa po ito kung paano tayo maging matatag sa pang-araw-araw nating buhay. At nagpapasalamat po tayo sa mga problema na yon sapagkat yun ang dahilan or yun yung isa nagiging dahilan kung bakit nagiging matatag tayo. Yung pananampalataya natin na susubukan na kung hanggang saan yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos na kahit mabigat na ito, pag pinagkatiwala natin sa Panginoon Diyos, walang problemang napakabigat sapagkat ang Panginoon Diyos ang nag-aalis nito. At yung pananampalataya natin na maliit, lumalaki ito, lumalalim ito, kaya't magkaroon lamang tayo ng putil ng pananampalataya. Kahit yung problema, maaalis po natin. Kahit yung bundok ng problema, maililipat po natin sa gabay ng Panginoon Diyos. Yun lamang po. Marami pong salamat at tayo po'y umusad sa pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at binigyan mo po kami ng wisdom, Panginoon, upang maibahagi ang mga salita mo sa taong makakapakinig at nakikinig ng devotion na ito, Panginoon. Ikaw nawa po ang siyang manghuna sa aming mga buhay. Naway tumimo ito, Panginoon, sa matabang parte ng kanilang mga puso, Panginoon. Kapulutan po nila nawa ito ng aral, Panginoon, upang magamit nila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming po salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yun lang po. Maraming po salamat sa mga nakapanood ng devotion na ito. Thanks and have a nice day.